Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook, RJ Enseñado. So for today's video, magdi-discuss tayo ng 25 items na basic math. So pwede ito sa civil service exam, sa NAPOLCOM, sa fire officer exam, college entrance test, sa LET na pang Gen Ed, at sa iba pang mga test na merong mga basic math. Okay? So bawat slide i-post nyo po tapos i-comment nyo kung ilan yung score nyo. So 1 to 25 ito, bawat slide ay 3 items. Sa bandang dulo, tig-dalawa na lang para mag-eksaktong 25. Okay, so let's start. Number 1, solve quantity 12 divided by 3 times quantity 2 plus 2. Okay, so dahil naka-parenthesis, i-evaluate lang natin ng magkabukod dito. Okay? So palitan natin yung kulay. Ayan, so 12 divided by 3. So, evaluate lang natin yung magkabukod. Tapos, 2 plus 2 kasi naka-parenthesis nga. 12 divided by 3, that is 4. Ayan. So, tapos 2 plus 2, that is another 4. Pag minultiply natin, 4 times 4, the answer is 16. Letter C. So, number 2, what is 15% of 200? Maraming way tayo para mag-multiply nag-multiply na to ng percent dito sa base na 200. Yung of, ibig sabihin lang nito ay multiplication. So, 15% times 200. So, pwedeng fraction, pwedeng decimal, pwede naman yung chop-chop method. So, pakita natin lahat. Kapag fraction, magiging itong 15 over 100. Tapos, times 200. Then, makakancel na. Pwede nang makancel 200 divided by 100. 2 na lang siya. So, tapos i-multiply natin, 15 times 2, the answer is 30. Kapag nag-decimal naman tayo, 15% equal yung 15% sa 0.15. Okay? 0.15. Tapos times 200. So magiging answer natin, kopyahin lang yung dalawang 0. 2 times 15 is 30. We have 2 decimal places. 1, 2. Bilang tayo ng dalawa pabalik. 3,000, no? Bilang ng dalawa. Magiging sagot natin 30.00 or simply 30. Tapos, yung pinaka-favorite kong part kapag ganitong yung base natin, ito yung base 200. Kapag may mga zero yung base, ang ginagawa ko lang dito, chop-chop method. Yung 15%, pwede natin niyang i-break as 10% tsaka 5%. Okay? Tapos, kunin natin yung 10% ng 200. Okay, kaya magandang gamitin ito kapag zero yung dulo. Kasi ang 10% tatanggalin lang natin yung zero. So, ang 10% ng 200 ay 20. Tapos yung 5% naman, hatiin lang natin yung 10. Kasi 10 divided by 2, 5. So yung 20, hatiin natin sa dalawa, 20 divided by 2, 10. Tapos i-add natin, 10 plus 5, 10% plus 5%, 15% na yun, di ba? So 20 plus 10, that is equal to 30. Okay? So another, number 3. Convert 0.625 to a fraction in simplest form. So 0.625, sulat lang natin yan 625. Tapos yung denominator, pag nagko-convert ng decimal sa fraction, kung ilan yung decimal places natin, bilangin lang natin 1, 2, 3, yun yung dami ng 0 sa denominator. So ibig sabihin, tatlong 0. Tapos may 1 sa harapan. So over 1,000. Kung mapapansin natin, wala sa choices kasi pwede nating i-lowest term ito. Saan pwedeng i-divide ito? Kung hindi nyo agad nakuha yung greatest common factor, pwedeng uti-uti. Pero ito ay divisible parehas. Kapag diretso na, divisible parehas yan sa 125. Okay? 625 divided by 125, that is equal to, kapag apat, 500 no? So ito ay 5. 5 over 1,000, hatiin natin sa 125, 8. Okay? So 5 over 8, the answer is letter A. So again, kapag hindi nyo agad nakuha yung greatest common factor na 125, pwede namang uti-uti. So 625 over 1,000, kunwari sa 5 lang muna natin i-divide. Divide lang muna natin sa 5. Obvious kasi divisible sa 5, ano? So yung 625 pag hinati sa 5, meron tayong 125. Okay? Over 1,000 hatiin sa 5, so meron tayong tig to 200. So tapos, i-divide ulit natin sa 5. Pag dinivide ulit sa 5 parehas, magiging na siyang 125 divided by 5. That is equal to 25. And then 200 divided by 5 is 40. Then last, i-divide ulit natin sa 5. Okay? So pag hindi nyo agad nakuha yung 125, uti-utiin nyo lang. 25 divided by 5, 5. And then 40 divided by 5 is 8. 5 and 8, wala nang greatest common factor yan. 1 na lang. Kaya, yan na yung final answer, letter A. So next, number 4. 4 to 6. O, post nyo muna.
Bago na, ayan, sagutan na natin. If 2x minus 10 equals 20, what is the value of x? Okay. So solve lang natin. 2x minus 10 equals 20. So kailangan x ang matira, no? X yung matira. So kailangan tanggalin natin si 2 tsaka si minus 10. So una nating tatanggalin si minus 10, opposite ng minus 10, plus 10. So add tayo ng 10 to both sides. So cancel na yan. Therefore, we have 2x is equal to 20 plus 10, we have 30. Then divide both by 2. Pag dinivide both by 2, ang value na ng x ay 30 divided by 2, 15. Letter C. Okay? Or pwede, ano lang natin ito eh. Mentally, ganito isolve yan. 2x minus 10 equals 20. Tapos, isolve lang natin ito sa isip na lang natin. Anong magiging value ng 2x? Anong number kapag binawasan ng 10 magiging 20? Di ba? Binawasan ng 10 magiging 20. Di ay 30 ito. So tapos, kung 30 yung 2x, ano yung i-multiply natin sa 2 para maging 30? Eh di 2 times 15 equals 30. Okay, ganun lang yung pag-solve niyan mentally. So pwede nyo lang hindi isulat yan. Isipin nyo lang maging 2x minus 10 equals 20. So ano yung magiging value ng 2x? Yung 2x 30 dapat yon. Pag binawasan ng 10, 20. Okay? So tapos 2x. Ano yung i-multiply sa 2 para maging 30? Edi 15. Okay. So next, number 5. A car travels 180 kilometers in 3 hours. What is its speed? Ang formula ng speed ay distance. Distance over time. Okay? Distance over time. So therefore, we have a car travels 180 kilometers. So ito yung distance, 180 kilometers. Divide natin sa time. Ang time ay 3 hours. 3 hours. So therefore, pag dinivide natin, 18 divided by 3, that is 6. Kopyahin lang natin yung 0. So the answer is 60 km per hour, kph. So therefore, letter B, yung tamang sagot. So next, number 6, number series. Find the next number in the series 2, 4, 8, 16. O, medyo madali ito, minumultiply lang, no? 2 naging 4 times 2. 4 naging 8 times 2 ulit. So 8 naging 16 times 2. So therefore, ang next natin, ang pattern natin times 2 lang. 16 times 2, the answer is 32, letter B. So next slide, number 7, 7 to 9. What is the average of 15, 25, and 35? Okay? So parang wala sa choices yung sagot dito. Meron pala, nasa gitna pala. 15, 25, 35. Kapag ganito, may shortcut dito kapag average tapos nagpo-form ng arithmetic sequence, automatic yung median yun na yung average na to. Kasi 15 papuntang 25 plus 10. 25 papuntang 35 plus 10 ulit. So kapag nagpa-follow ng arithmetic sequence, automatic ang average niya, yun ang gitna, 25. So letter B na yung sagot dito. Applicable yan, basta parehas sila, plus 10 parehas. Automatic yung gitna na yan. So pag ginawa natin yung formula, pag formula naman, hindi nyo napansin, ang formula ng average, symbol ng average x bar, ay summation ng x over n. Ibig sabihin, i-add lang natin lahat, 15 plus 25 plus 35, i-divide natin kung ilan sila. Ilan lahat yung number? Di tatlo. So pag in-add natin 15 plus 25, 40 plus 35, 75. 75 divided by 3, malinaw, that is equal to 25. Okay, so next, number 8. Solve 10 plus 10 times 10 divided by 10. PEMDAS ito. Dahil wala namang parenthesis at exponent, sundin lang natin yung MDAS rule. Sa MDAS, same order itong MD, left to right yung MD, addition and subtraction, left to right din. So mag left to right tayo, may addition tayo, multiplication and division. So unahin natin yung MD. So nauna tong multiplication, so unahin natin ito. Copy the rest. 10 plus 10 times 10, 100. And then divided by 10. Okay, meron tayong addition and division. So una yung MD kaysa sa AS. So unahin natin ito. So we have 10 plus 100 divided by 10 is 10. So finally, 10 plus 10, that is equal to 20, letter B. Next, number 9. If a shirt costing 800 pesos is sold at 25% discount, how much is the discount? Ayan, magkano daw yung discount? Yung discount ay 25%. So, ibig sabihin, i-multiply lang natin ito.
O marami ulit tayong technique dito pag nagmumultiply tayo. Pwede tayong mag-decimal, pwede tayong mag-fraction, pwede tayong mag-chop-chop method. O pakita natin lahat. Burahin natin ha. 25% discount. Ito yung base natin na 800. So times 800 lang yan. O first solution, fraction. 25% gawin nating 25/100 and then times 800. O di makakancel na agad, di ba? Makakancel na agad yung 8 sa 100. So 800 divided by 100, 8 na lang siya. Pag minultiply natin, 25 times 8, that is equal to yung 4 na 25, 100. Eh di 8 na 25, so magiging ang sagot ay 200. Or another, pwede ang i-lowest term natin itong, pag ang nilowest term natin itong 25 at 100, magiging 1/4 na lang ito. Ang 25%, 1/4 lang yon. Tapos i-divide natin 800 hatiin sa 4, o di may tig to 200. Okay? Pag nag-decimal naman kayo, pag nag-decimal naman tayo, magiging ang 25% ay 0.25. Tapos times 800. O yung dalawang zero, kopyahin lang. So ganun din. 8 times 25, 200. Tapos 2 decimal places, kaya 1, 2, magiging nandito yung decimal point. 200.00 or simply 200 na lang yon. And then the last, yung chop-chop method. Ito yung favorite ko eh. Yung chop-chop method, yung 25%, pwede nating i-break yung 25% sa tatlo. 10%, 10%, and 5%. Magandang gamitin ito kapag zero yung dulo, 'di ba 800? Ang 10% ng 800, tanggalin lang yung zero, magiging 80. Another 10%, another 80. Tapos 5%, kalahati ng 10. So kalahati ng 80, 40. Tsaka natin i-add yung tatlo, 80 plus 80, 160, plus 40, 200. O 'di ba? Lahat ng sagot natin 200, letter B. So bahala na kayong ano yung gusto niyo gamitin diyan sa tatlong 'yan. So number 10, y divided by 4 plus 2 equals 10. Okay, so isolve natin ang dalawang way ito. Yung una, isolve natin algebra way, tapos yung isa yung parang mini-mental na lang natin. Y over 4 plus 2, i-rewrite natin. Y over 4 plus 2 is equal to 10. Subtract muna tayo, may denominator no? At talisin mo natin si positive 2, subtract tayo ng 2 to both sides. So cancel na ito, we have y over 4 is equal to 10 minus 2, we have 8. Tapos para matira y, kailangan tanggalin natin si 4. Para matanggal si 4, multiply tayo ng 4 to both sides. Okay? So cancel na yung 4. Ang value na ng y ay equal sa 8 times 4, 32. So the answer is letter A. Or another, isipin lang natin, y over 4 plus 2 is equal to 10. Pwedeng i-mental ito. Ano dapat yung y over 4? Anong number kapag isipin natin yung number, nag-add tayo ng 2 equals 10. Eh di 8. Ibig sabihin itong y over 4, 8. Okay? So tapos, ano dapat yung y, yung numerator, para pag dinivide natin sa 4, ang magiging sagot ay 8. O di itong box na to ay magiging 32. Okay? 32 divided by 4 equals 8. Ayun yung another solution. So next, number 11. A rectangle has a length of 12 centimeters and width of 8 centimeters. What is its area? So, ang formula ng area ng rectangle ay length times width. So, ibig sabihin, i-multiply lang natin ito. Length, given, 12 centimeters. Multiply natin sa width, 8 centimeters. Okay, multiply natin 8 times 12. Pwede, distribute lang natin, 8 times 2, that is equal to 16. 8 times 1, 8 plus 1, we have 9. So, 9 square centimeters. So, therefore, our 96 centimeter squares, letter B. Okay? So, next, number 12, find the square root of 0.09. So, kapag pwedeng gawin natin ito, pwedeng gawing fraction, square root of 0.09. Magiging itong, pag kinonvert natin sa fraction yung 0.09, equal yan sa 9 over 100. Okay? 9 over 100. So, tapos, perfect square yung 9. Pwedeng paghiwalayin yan, square root of 9 over square root of 100. Ang square root of 9 equals 3 kasi 3 times 3, 9. So, 3. And then, square root of 100 ay 10. So, we have 3 over 10. Kapag dinesimal natin, 3 divided by 10, that is equal to 0.3. So, letter A.
Or another, alam natin yung 9 perfect square, di ba? Ang square root ng 9 ay 3. Alam natin yan, square root of 9, 3. Tapos, meron tayong 2 decimal places. Bilangin lang natin ito. 2 decimal places yung may square root. So, automatic ang magiging sagot natin, 2 decimal places, i-divide natin sa 2. 2 divided by 2 equals 1. Kailangan yung sagot natin, 1 decimal place. So, therefore, ang sagot, letter A. Kasi ito lang letter A ang may 1 decimal place. After the decimal point, isa yung number. Yun yung ibig sabihin ng 1 decimal place. Okay, next set. 13 to 15. If 5 workers can build a wall in 10 days, how many workers are needed to build it in 2 days? So ito ay inverse variation ito. Kasi 5 workers, lagay natin W, i-table natin. 5 workers can build a wall in 10 days. So D 4 days, 10 days. How many workers are needed? Workers ang hinahanap, lagyan ko ng N, to build it in 2 days. Okay? So mangyari dito, yung days natin, umunti, bumaba. From 10 days naging 2 days. Ang mangyari dito, yung workers natin, dadami dapat. Magkabaligtad yung arrow, di ba? Siyempre, kapag dumami yung workers, dumami yung magtatrabaho, uunti yung number of days. Kaya inverse variation ito. Tsaka base sa choices. Yung mga choices, lahat mataas sa 5. Kaya yung arrow natin pataas. Yung 10 papuntang 2 bumaba. So, baligtaran. So, ibig sabihin inverse variation. Ang formula sa inverse variation, yung magka-partner ay i-multiply. So, we have 5 times 10 equals, i-multiply din natin ito. N times 2 or 2 times N. Okay? N times 2. Then to solve for N, divide lang natin both sides by 2. Pag dinivide natin both sides by 2, ang value na ng N natin, 10 divided by 2, that is equal to 5. Multiply natin, 5 times 5 equals 25. So letter C. So next, number 14. What is 3/4 of 1/3 of 3/4? O tandaan sa fraction na ang of ay multiplication. So i-multiply lang natin. 1/3 times 3/4. So mangyayari, cancel muna. Cancelin natin, parehas may 3. O, yun na yung sagot. Ano yung natira? Wala na yung mga kinancel natin. Natira na lang 1 sa numerator and then 4 sa denominator. 1/4, letter A. So next, number series. Find the next number. 100, 95, 85, 70. Bumababa, no? Kunin natin yung sinasubtract. 100 naging 95 minus 5. 95 naging 85 minus 10. 85 naging 70 minus 15. So ang next natin, yung pattern natin, dumadagdag ng 5. 5, 10, 15. Eh di ang susunod natin, minus 20. 70 minus 20, the answer is 50, letter C. So next, number 16. 16 to 18. Solve 2 cubed plus 3 squared. Okay, 2 cubed plus 3 squared. Ibig sabihin ng 2 cubed, tatlong 2. Baka gawin yung 2 cubed, naging 6 ha. Ibig sabihin ng 2 cubed, tatlong 2. So 2 times 2 times 2. Plus 3 squared naman, ang 3 squared, dalawang 3. Yung exponent ang nagsasabi kung ilang factors yung base. 3 squared, ibig sabihin yan, 3 times 3. Okay, evaluate natin magkabukod. Tatlong 2, 2 times 2, 4 times 2, 8. Plus 3 times 3, we have 9. Pag inad, 8 plus 9 equals 17. Letter B. Number 17, what is the value of x if 3x plus 5 equals x plus 15? So sa ganito, dalawa yung x, meron tayong 3x tsaka x. Pagsamahin lang natin. Yung mas maliit na x, ilipat natin sa kabilang side. Okay, subtract tayo ng x to both sides. Yan, subtract x to both sides para masiro na ito. 3x minus x, we have 2x. Just copy the plus 5 and 15. So next, kailangan x yung matira. Para matira yung x, tanggalin natin si positive 5. Subtract 5 to both sides. Okay? So 0 na ito, 2x is equal to 15 minus 5, we have 10. Then next na gagawin natin, divide natin both sides. 2x equals 10, kinopya ko lang. Divide both sides by 2. So therefore, ang value ng x ay 10 divided by 2, 5. Letter A. So number 18, if the probability of rain is 0.4, what is the probability of no rain? Ayan. Ang formula ng probability ay kapag given yung may rain 0.4, yung no rain, yung kabaligtaran niya, isasubtract natin sa 1. Kasi ibig sabihin yan, probability ng rain plus probability of no rain, yung kabaligtaran niya, equals dapat sa 100% or 1. Okay? So substitute lang natin. Ang probability ng rain 0.4.
Eh di, ano ang probability ng no rain? Probability of no rain ay equal sa 1. Eh di, subtract lang natin para makuha natin ito. So, subtract 0.4 to both sides. 1 minus 0.4. Ayan. So, 0 na ito, no? So, dito naman, lagawin natin 1.0. Ayan. So, magiging 10 ito. 10 minus 4. The answer is 0.6. Okay? So, therefore, letter B, 0.6. Okay, 19 to 21. A box has dimensions 10 by 5 by 2. What is its volume? Ang volume ng box ay equal lang sa length times width times height. O ito na 'yon. Nakaano na 10 by 5 by 2. Edi multiply lang natin. 10 times 5, 50. O ito muna inuna natin, 50 times 2. Edi the answer is 100, letter B. Then number 20, PEMDAS. 50 minus quantity 5 times 4 divided by 2. O, pag nag-PEMDAS rule tayo, tandaan lagi ito, ang MD, same order, same ng addition and subtraction, same order, left to right. So we have, unahin natin itong multiplication, unahin natin yung parenthesis, copyhin lang itong 50 minus, evaluate natin yung nasa parenthesis, times and divide. So unahin natin yung times, dahil PEMDAS nga, same order ang MD, left to right, 5 times 4, that is 20 divided by 2. So unahin yung parenthesis, 20 divided by 2, kopyahin lang natin itong 50 minus 20 divided by 2, that is 10. Huwag nang lagyan ng parenthesis kasi isang number na lang. So 50 minus 10, final answer natin ay 40, letter A. So next, what is the ratio of 40 minutes to 2 hours? Kapag ratio, laging same unit dapat. So ang ratio ng 40 minutes to 2 hours, gagawin nating yung 2 hours, convert natin sa minutes dapat. 'Di ba ang conversion, 1 hour is equal to 60 minutes. So ibig sabihin, kapag 2 hours, magiging siyang 60 times 2. So we have 120 minutes. Parehas na silang minutes. So ngayon, saan pwedeng i-divide yung 40 at 120? Pwedeng i-divide parehas sa 40. Okay, pag dinivide natin parehas sa 40, 40 divided by 41 is 2, 120 divided by 40, 3. So the answer is letter A, 1:3. 22 and 23. If a student got 45 correct answers out of 50, what is the percentage? Okay, so anong percentage daw? Pagkuha ng percentage, i-divide lang natin sa total. 45 correct answers out of 50. Eh di ang percentage nun ay 45 out of 50. Tandaan kapag kinukuha natin yung percent, ibig sabihin ng percent ay pag meron tayong n over 100, ibig sabihin yan, n% yan. Okay? Kaya ang gagawin natin, gawin nating 100 itong 50. Kasi madaling gawing 100 ito, i-multiply na lang natin both by 2. So magiging siyang 45 times 2, 90. Tapos 50 times 2, 100. Eh di 90 over 100 equal na yan sa 90%. Para hindi na tayo mag-long division. So tandaan lagi yan pagkuha ng percent, gawin nyo lang 100. Kapag naka-fraction form, gawin nyo lang 100 yung denominator kapag madaling gawin. Kapag madaling makuha yung i-multiply, kagaya na to, 50 times 2 lang, 100 na. O di hindi na tayo nag-long division. Long division kasi gagawin nating 45 divided by 50. Yan yung long division. Okay? So mas maganda, mag-fraction na lang tayo. So letter B, 90%. 23, find the value of square root of 144 minus square root of 25. So kailangan alam lang natin, kabisado natin yung mga perfect square. Ang 144 equal ito sa 12 times 12. Okay? 144, 12 times 12 yan. 12 squared minus ang 25 naman ay equal sa 5 squared. Kaya pag in-square root natin, cancel lang yan. Naka-express na kasi as square. So inverse operation ng square root at square. Kaya magiging 12 minus 5. The answer is 7. Letter B. Okay, so last, 24 and 25. If x equals 2 and y equals 3, what is 2x cubed plus y? O, substitute lang, direct substitution. X equals 2, ipalit natin sa x. So we have 2. Ang value daw ng x ay 2. So palitan natin itong x ng 2. So we have 2. Meron pang cube. Plus y. Ano ang value ng y? Y ay 3. Okay, apply the PEMDAS.
Di ba sabi sa PEMDAS, una yung exponent. O, unahin natin yung exponent. 2 cube. Ang ibig sabihin ng 2 cube, tatlong 2. So, 2 times tatlong 2. Okay, tatlong 2. Bali, naging 4 na 2 na kasi may 2 pa dito, no? Plus 3. Okay. 2 times 2 times 2. Eh di 8 na yon. So, we have 2 times 8 plus 3. So, equal na ito sa 2 times 8, we have 16. Plus 3 equals 19. Letter C. Then para sa last number natin, find the next number in the series 1, 4, 9, 16. Kung mapapansin nyo, perfect square ito. Yung 1, 1 squared yan. 1 times 1. Yung 4, 2 squared yan. 2 times 2. Yung 9, 3 squared. 3 times 3. Yung 16 ay 4 squared. 4 times 4. So ang next natin ay 5 squared. Ang 5 squared ay 5 times 5. So ang next number natin ay 25, letter B. Pwede rin naman kuhanin yung pattern nito, pwedeng mag-plus din. Another solution, pag hindi nyo nakuha yung perfect square, pwede tayong mag-plus. Kapag nag-plus tayo, ano yung pinlas dito? 1 naging 4 plus 3. 4 naging 9 plus 5. 9 naging 16. Ilan yon? 3 plus 4, ito ay 9 naging 16 plus 7. O, ano yung susunod? Nag-add lang tayo ng consecutive odd numbers. 3, 5, 7. Yung susunod dito, 9. So, 16 plus 9, the answer is, so same answer, 25 pa din. Okay? That's all. So, I hope may natutunan kayo sa 25 items na diniscuss ko. Good luck kung saan man kayo nagre-review. Civil Service, NAPOLCOM, LET Gen Ed, or kung anong college entrance test. So, ayan. So, good luck sa inyo. Pag first time nyo dito, don't forget to subscribe.